Hello guys, welcome back. So ayun, sorry ngayon lang tayo ulit nakapag gawa ng vlog kasi alam nyo naman, bago pa lang tayo dito sa Canada. Hindi ko pa maiwasan ma-homesick. So nag-a-adjust pa ako kahit pa paano. So ayan, gaya nga nung sinabi ko sa inyo, nag-winter na dito sa amin, dito sa may Dryden. Tapos ayun, wala naman tayong choice kundi lakarin to pa rin. Ayan o, tignan nyo yung view ko. Kumakapal na yung snow. 3 days na yung snow dito sa amin eh. Natutuwa pa ako ngayon, tsaka na-excite kasi first time ko ma-experience. Pero sabi nila hassle daw. Tapos share ko lang sa inyo, no. Alam nyo kahit ano, talaga palang totoo yung homesick, no. Talagang hindi mo matatago yung lungkot, lalo na pag unang beses mong malalayo sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, ganun. Lalo na ako at the young age. Kahit pala, kasi ako feeling strong ako eh, ganun. Feeling strong, independent. Hindi ako yung tipo ng tao na palarant or palalabas ng tunay kong nararamdaman, yung lungkot. Yun, hindi ako mahilig mag-share sa ganun. Palagi lang pinapakita ko na okay ako, ganun. Pero darating pala yung point na kahit itago mo or kahit hindi mo siya sabihin or ikwento sa iba, kusa pala siyang lalabas, lalo na sa mga mata mo. Alam mo yung feeling na kusa ka na lang may iyak, kusa mo na lang mararamdaman tumutulo na yung luha mo, lalo na sa gabi bago ako matulog. Hindi ko na mamalayan. Minsan siyempre na-homesick pa ako. Kahit iwasan kong isipin yung mga ganon, hindi siya mawala sa isip ko. Lalo na pag namimiss ko yung family ko, lalo na yung lola ko. Nakakalungkot talaga. Pero wala naman tayong choice. Nandito na tayo. Share ko lang sa inyo kasi alam ko na napagdaanan niyo rin naman to. And wala namang madali sa buhay. Pagka ang buhay natin madali, madali rin mawawala yung mga bagay na meron tayo. Kaya ayun, nakakatuwa lang yung mga nagbe-message sa akin. Thank you nga pala sa inyo yung nakapanood sa una kong vlog. While walking, ito sasama ko na naman kayo. Kasi marami nagko-comment doon, sabi sa akin ganyan din sila, napagdaanan din nila yung ganito. At least 'di ba? Alam ko sa sarili ko kahit paano na hindi pala ako dapat malungkot or hindi dapat ako magpatalo sa homesick. Kasi at least alam ko na sa tamang daan ako. Malayo man or mahaba man yung nilalakad ko. Pero after naman ito, may chance na maging successful ako. Kasi yung mga taong nag-message sa akin, mga professional na sila dito sa Canada. And nakakatuwa lang kasi nakakapagbigay sila ng experience nila para sa mga kagaya ko. And nakakapagbigay yun ng motivation para sa mga tulad ko. Tapos marami nagtatanong, bakit daw hindi ako bumili ng bike or service. Gusto ko naman bumili ng service pero kasi kakarating ko lang dito, so tinatansya ko pa yung mga budget ko. Hindi ko pa kaya maglabas ng mga biglaan na mga bilihin. And yung sa bike, pinag-iisipan ko yun kasi hindi ko naman alam kung magagamit ko yung bike pagka winter. Pero malay nyo, soon magkaroon din tayo nun. Ito nga pala yung dinadaanan ko ulit, pakita ko lang sa inyo para alam nyo siya pagka during winter. Ayan guys, andito na tayo ulit sa highway. Yung dinadaanan ko rin na nakaraan, puro snow na.
Parang same lang naman yung paglalakad ko ng summer tsaka during winter ngayon. Pero kasi walang ano ngayon eh, walang snow na bumabagsak, kaya siguro madali maglakad. Di ko lang alam pagka may snow na, syempre malamig na yon, and then may mga hangin, kaya babagal yung paglalakad natin. Alam nyo, may mga nagko-comment sa akin, sabi niya bakit daw di na lang ako umuwi ng Pilipinas kasi mahirap daw yung buhay dito. Totoo naman yun, mahirap din yung buhay dito, pero ganun din naman sa Pilipinas eh. Pero mas pipiliin ko na lang na dito ako mahirapan kaysa sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing wala akong pag-asa sa Pinas, kasi alam ko na dito ako mag-grow. Kasi nung nasa Pilipinas ako, malaki naman yung kita ko eh. Kumikita naman ako ng malaki. Kaya ko bilhin yung mga gusto ko, kaya ko i-provide yung mga pangangailangan ko. Pero hindi ako nag-grow. And sabi nga nila, kung di ka alis sa comfort zone mo, hindi ka matututo. So I think dito ako matututo. Mas maganda yon, combination. Kumikita ka and then nag-grow ka. Ang equal nun is successful. Ibig sabihin, matututunan mong pag-ingatan yung mga bagay na nakukuha mo. So, hindi naman para sa lahat yung pagka-abroad. Kung kayo kaya nyo na sa Pilipinas mabuhay, swerte kayo, kasi hindi nyo na kailangan pagdaanan yung homesick at lungkot na pinagdadaanan ng iba. Pero pag nakapag-adjust kayo dito, masaya naman na. Yung lungkot na nararamdaman nyo, may enjoy nyo na lang. Hindi nyo naman kailangan magbago. Ang kailangan nyo lang makontento, kasi hindi mag-a-adjust ang panahon o ang lugar para sa atin. Kailangan maging kontento tayo. And yun, malapit na ako ulit sa trabaho. Susubukan kong isama kayo sa loob, magbibideo ko para may idea kayo kung ano yung ginagawa ko. Try ko lang, sana magawa ko. And see you later guys.